Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. God Save the Philippines, ito ngayon ang linyahang banat ni Sara Duterte, higil sa pagkaka-impeach sa kanya sa Kamara nito lang nakaraang araw. Anyway, ito naman po ay kinontra ng isang kongresista na si Congressman Sendanya, ayon po sa kanya. Wala daw karapatan itong si Sara na sabihin ang gamiting pananalita dahil po mga kabunyog, mismo siya, hindi niya na-save ang Department of Education sa pamumuno niya, lalo pa raw, nagkaproblema sa ahensyang ito. At hindi rin niya daw na-save yung mga Pilipinong mangingisda na binubuli ng China sa West Philippine Sea, bagkus pinagtatanggol pa ni Sara ang mga taga-China. Ilan lang ito sa sinabi nitong si Congressman Sendanya. Anyway, panoorin na muna natin po itong mga sinabi ni Sara Duterte sa kanyang press con. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. Fred. I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado para sa inyo? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Pakikita po ba na may hahalin tulad ang sitwasyon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank you. Paniwala ko.
Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na sa PDP place, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next month. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi nitong si Sara Duterte. Ayon sa kanya, God save the Philippines, iligtas saan, Sara? Mas mukhang kailangan pa nga iligtas ang Pilipinas sa inyong mga Duterte dahil sa mga hindi mabubuting ginawa ninyo sa ating bansa tulad ng pagnanakaw ng pera ng bayan at yung ginawa ng iyong tatay na pag-utos ng pagpatay ng libo-libong katao. Anyway, kaya dapat sa inyo iligtas ang Pilipinas sa marahas at pagnanakaw ninyong ginagawa. Kaya tama ang sinabi nitong kongresistang ito. Yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. At mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God save the Philippines, ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. So, wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God save the Philippines. Dahil sa madaming pagkakataon, she failed to save the Philippines kung kailangan as leader of the country. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong pahayag ni Congressman Sendanya ng Akbayan Party List. Tama nga naman, walang karapatan si Sarang i-invoke itong sinabi niya na God save the Philippines. Ang dapat doon ay God save the Philippines from Duterte. Dapat ganon dahil dapat iligtas ang Pilipinas sa inyo. At ito na ang paraan para maligtas ang Pilipinas na banta ng pamumuno mo. Itong tuluyan ka ng matanggal sa iyong pwesto at hindi na muling tumakbo bilang Pangulo sa darating na halalan sa 2028. Dahil kung mangyari man na mahalal ka bilang Presidente ng Pilipinas sa susunod na halalan, iyon na ang katapusan ng Pilipinas at tuluyan na itong mapapasa kamay sa masamang leader. At para hindi na ito mangyari, tayo na po ang magsasalba sa ating bansa. Tuluyan na po natin itong bratenelang ito na sipain bilang isang leader ng bansa. Once and for all ay evict si Sara. Di ba mga kabunyog? At ganito din po ang sabi ni Attorney Enzo Recto na dapat iligtas ang Pilipinas laban sa mga Duterte. Ang reaksyon ko dyan, kaya nga tayo nagsusulong ng impeachment dahil gusto nating isave ang Philippines mula kay Sara, di ba? Tama naman si Sara di ba? Tama naman si Sara Sa impeachment, God save the Philippines. Ibig sabihin, kaya natin sinusulong ang impeachment para ma-save ang Philippines. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.